Kapre, andito na naman tayo para mapag-usapan ng ating tungkol sa architectural utilities. Ang gagawin natin ngayon ay tungkol sa single phase 2 wire na gagamitin natin yung mga gagamitin natin ng single pole na circuit breaker, 2 pole na circuit breaker, 3 pole na circuit breaker. Tapos yung mga pwedeng gamiting bus. Doon sa mga naunang video ko, na-discuss natin doon kung ano yung hindi pwede, tapos pwede na bus bar. Di ba? Depende sa power source. Pero ang kung natin na power source ngayon is single phase 2 wire. Lahat single phase 2 wire ang babanatan natin. Tapos idadaan natin sa mga breakers na yung sinabi ko. Tapos ano yung pwede na asbat. Pisa tayo dito. Dito. Yan. Dito. Tapos dito yung single pole. Doon tayo sa single pole muna. Hindi ko na ayos pala. Yan. Yan. Yan o, single phase 2 wire line to ground connection. Gamitin natin ng main na single pole. Ito yun, single pole. Yan, di ba? Panoorin nyo yung mga naunang video ko para malaman nyo kung bakit red lahat yan. Di ba? Yan. Bakit red lahat? Ibig sabihin nito, yan. Yung linya ng hot, pasok dito. Tapos, ano ba yung di ba? Single pole bus bar. Para supplyan niya lahat yung mga branches. Yan. Yan. Single pole lang. Hindi pwedeng 2 pole kasi isa yung breaker mo na main. Para gamitan mo ng 2 pole. Hindi pwede, walang magsusupply dun sa bus bar to. Kasi isang piraso lang ng bus bar. Yan di ba? Single pole, isa siya. Di ba? Pag testerin natin, ipapalo lahat sa kahit anong ngipin, di ba? Gaya nito. Yan. Ibig sabihin dito, pag pinagdikit ko to, continuity yan. Ngayon, dito, may continuity sa lahat. Dikit ko dyan, kahit saan dyan. Di ba? Nag-testa na tayo sa mga naunang video ko. Yan. Yan. Ngayon, pag dinikit ko dito, ito na yun, naalala yun, yung mga schematic diagram ng panel board. Yan yun, Yan, isang breaker. Isang pole, pwede rin 2 pole, pero magiging isang branch yung isa. Tapos yung isa naman, isang branch din. 2 pole man yan, pero dalawang branch. Gaya rin dito. Ito, isang single pole. Yan, isang branch. Di ba? Yan. Pag dinikit ko ito na yun. Yan yung ngipin. Yan, ito yun. Yan, tapos yung ngipin. Yan yung ngipin. Ito. Di ba? Yan, pumasok yung hot wire na dyan. Ngayon, dito naman sa neutral, doon papasok. Doon yun, Yun. Yan. Ito yun. Dyan papasok yung neutral. Tapos yung ground, ito. Yung ground dito sa drawing, ito yun ay. Yan. Neutral, tapos ground. Yan. Tapos, may bonding wire. Wiring, actual wiring to. Kaya lang naka-drawing. Yung mga gustong magaling mag-wiring dyan. Panoorin nyo lang yung video ko. Kahit diagram lang ng wiring,
yan pa rin yung mangyayari sa actual pag nag-wiring kayo. Kunyari, isang main ng single pole, tapos 6 na branch, yan na yun mismo. Yan. Ngayon, pag ang electrician mo, pag walang ganito, di siya nag-grounding. Tandaan nyo, pag isang branch, 3 wire. Yung red, yung hot wire, tapos yung black, tapos yung green, grounding. Yung red, hot wire, tapos yung neutral, yung return, tapos yung green, grounding. Naalala nyo sa mga video ko, lahat ng conduit pipe, electrical boxes para sa splicing, kahit ano-ano pa dyan na basta outlet para sa splicing o kaya sa outlet para sa fixture, dapat may ground. Diba? Yan yun. Ganito yun. Kunyari ito yung main mo, isipin mo na lang na tig-iisang pool yan. Tig-iisang single pool. Isipin mo na wala yan. Hati yan, nahati, hindi nagdikit. Tapos wala yung mga tie handle. May naipaliwanag ko na to sa mga naunang video ko. Ito, kwan lang yan, tie handle para sa 2-pole. Para pag nag-trip itong isa, o kaya yun, isasabay niya yung kasama niya. Pero pag isang branch lang to, bakit isasabay niya pa yun? Kasi pag, kunyari itong branch na to, walang problema. Tapos itong may problema, nag-trip to, walang problema dyan. Kasi yan, nahati lang, may partition sila dyan. Yung laman sa loob, walang kinalaman sa isa't isa. Pinag-isa lang para magiging pares. Magiging isang pares, yung tig-isang pulpo. Ganyan yan. Isipin nyo na tig-isang pole yan, hiwa-hiwalay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imagine nyo na 12 na tig si single pole. Yan. Ang wiring yan, pagdating dito sa drawing. Diba, pasok yung kwan sa main. Tapos, pasok mo yung busbar. Yan yun, Yan, pasok. Parang dito din. Pasok nung wire. Diyan. Tapos, magiging didikit sila lahat sa main. Baliktarin natin. Kasi pwede rin namang baliktarin yan. Kasi reversible ito. Pero, may isa pa akong diagram dyan na ganito rin na topic. Pero kunyari non-reversible. Reversible tayo. Yan. Hindi ganyan. Pasok yung hot wire. Tapos doon yung neutral. Yan. Pasok yung busbar. Supplyan na niya lahat ito. Yung mga branches, tig-isang wire dyan. Tig-isang wire. Tapos, yan yung red. Yung mga nakadikit dito. Yan. Adan, yung mga red yung nakadikit dyan. Tapos yung black, kukuha ng pares sa bawat branch. Kunyari, itong branch na to, kuha ng wire doon. Tapos, para sa grounding. Yun, branch na yun. Typical na, ganun din dito. Lahat sila kukuha doon. May hot wire dyan, kukuha ng neutral, tapos ground. Okay. Punta tayo sa non-reversible. Turo ko kung paano wiring. Pag non-reversible tayo, ganito yan. Yan. Ganun pa rin yung sistema. Kaya lang, kunyari, pasok ng wire sa taas, tapos wire yan. Wire na papasok sa unang breaker na branch. Bago mo ipasok itong single pole busbar. Dito tayo, paintindi ko ulit. Pasok ng hot wire, lalabas ka ng wire dyan.
Diyan, dito. Idadaan mo dito, magkakaroon ka ng wire dyan. Dadaan mo dito, hindi gaya kanina na busbar ka agad. Pero pag non-reversible, pasok ng hot wire, yung source, nagaling sa main. Tapos, gawa ka ng wire ulit, ilabas mo, ipasok mo sa unang branch. Tapos, sabay pasok ng single pole busbar, ganyan. Ito yun. Ito tayo, balik dito. Sa drawing. Yan na yun. Itong wire na ito, magkaroon ka ng wire dyan, yung galing sa source. Magkakaroon ka ulit ng wire, tapos idaan mo sa, kung saan man, kanina, doon sa drawing, sa actual, dito sa paddleboard. Yan di ba? Pasok. Tapos labas ng wire. Pasok mo doon sa una. Yan na yun, pasok mo sa una. Bago mo ipasok yung single pole busbar. Yan. Ngayon, pagdating dito sa silong, ito na yun, silong. May mga wire dyan. Wire. Tapos, yung isang branch, kuha sa neutral para sa return. Tapos, kuha sa ground para sa grounding. Yan yung isang branch. Sa isang branch, may isang hot, tapos neutral para sa return, tapos grounding wire para sa grounding. Ang dali. Pag pinapanood nyo to ngayon at naintindihan nyo, sigurado ko alam nyo ring mag-wiring. Kasi ako alam ko mag-wiring. Actual wiring. Ngayon, dito tayo. Ito. Ang gagamitin natin ngayon, di ba kanina ito. Alisin na natin. Punta tayo sa 2-pole. Ngayon, itong 2-pole na to, ganyan 2-pole. Pasok ng hot jumper wire. Pasok ng hot jumper wire. Tapos, pasok ng 2-pole na busbar. Ito na yon, 2-pole. 2-pole. Yan. Yan, 2-pole. Ito, 1-2. Naalala nyo, nag-start tayo ng mga busbar tapos breaker. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Naalala nyo? Parang ganito yan, testarin natin. Para makita nyo kung sino yung magkasama. Testarin natin. Yan, 1-2. Diba? 1-2. Tignan nyo yung 1. Ito yung 1. Ito rin yung 1. Yan, magkasama. Kaya pumapalo yung tester. Pagdating dito, hindi. Kasi 2 yan eh. Hindi makakatawid Diba? Okay. Hindi makakatawid. Makakatawid pala doon sa jumper. Kasi isa. Pero pag naka-on, pag naka-off, hindi tatawid yan. Pag naka-off yan, hindi tatawid. Yan. Ganyan siya. Pag 1-to-1, papalo. Ganyan, pero pag 2, dito rin papalo. Dito rin papalo. Dito rin papalo. Hindi papalo dito. Parang ganito yan, Try natin ngayon. Yan, 1-2. 1-2. Dito natin, 1-2. 1-2. Hindi ko maitapat doon eh. Tingnan ko nga kung maitapat. Yan, maitapat. 1-2. 1-2. Kaya yung 1, papalo yung tester. Dapat nakikita yung video, sa video. Dali, nalukot. Pag 1-to-1, papalo yan. Yun, pumalo. Pag sa 2, hindi. Dito ay, parang kwan.
1-1, papalo. Yun, pumapalo. Pagdating sa 2, hindi papalo. Oh. Pero pag dunay sa paddleboard na, tapos naka-unto, papalo yan, oh. Oh. Dahil sa jumper. Pero pag naka-off yan, di papalo. Kasi susupply, yung kinapitan ng hot wire na unang breaker doon sa 2-pole, sinupplyan niya yung 2, yung pangalawang breaker. Yan. Kaya may continuity yan pag sinwitch mo. Pero pag naka-off, diyan papalo. Ngayon, hindi tayo nakadikit sa breaker. Tapos ito, walang jumper. Natural, hindi papalo. Yan. Kaya pag 1-2, hindi papalo. Pag 1-1, papalo. Pag dito sa 2, tapos 1, hindi papalo. Pero pag nilagay ko sa 2 ito, 1-2, yan, papalo yan. Dahil sa continuity, di ba? Yes. Yan. Wiring tayo. Pasok ng hot, tapos jumper, yan. Ididikit mo yung busbar 1, busbar 2 sa line 1, line 2 ngayon ng 2-pole na single phase 2 wire. Yan yun. Okay. Ipakita ko nga rin yung jumper. Para maintindihan yung mabuti. Yan Balik. Buti na lang. Nandyan palagi itong screwdriver. Paliwanag ko mabuti. Dito ba? Hindi pumasok. Maling pesukan. Yan Ko bilang arkitekto, alam ko mag-wiring. Kasi dinaanan namin sa school. Kahit diagram, pag naintindihan mo, talagang may alam mo mag-wiring. Yan. Ayan. Nadikit na. Try ko muna kung okay yung continuity para hindi tayo magkamali. Yan 1, 2. Dapat papalo. Dapat 1, 2, 1. Dapat papalo. Yun, pumalo, di ba? Ngayon, ano ba yung sabi ko kanina? Pag may jumper, hindi papalo. Pag naka-off, dapat doon. Kasi dito nakadikit yung itong switch na to. May continuity sila. Itong 1 tapos 2, may continuity sa baba. Doon sa taas ang hindi. Parang, andito yung metal, tapos ito yung metal na bridge, pak, ganun. Ganyan siya. Kaya, pag dito pumapalo, balik na rin ko pala para mas kasi ang ipaintindi ko yung tungkol sa jumper. Doon sa jumper muna. Yan. Binaliktad ko lang yan Binaliktad ko lang. Kasi reversible ito. Yung mga breaker. Yan. Pasok ng main. Yung wire, hot wire. Tapos jumper. Yan. Jumperan natin. Yung jumper na yan. Ito yun. Tapos may isa pang wire. Ito jumper lang ito Pag wala yung wire na ito siyempre yanong power, di wala. Kaya papasok mo yung hot wire dyan, ibig sabihin dalawa yung pumasok ng wire dito. Diba? Yan. Higpitan ko. Yan.
yung sabi ko kanina, pag naka-off sa 1 and 2, hindi papalo. Maliban sa 1. Yan. Ibig sabihin yan, 1, 2, 1, 2. Hindi papalo sa 2. Sa 1 lang. Sa kapwa niya 1. Pagdating sa 2, wala. Ngayon, i-switch ko. Kasi susuplayan niya yung 1, 2. Dahil sa jumper. Ngayon, papalo kahit sa 2. Yun, di ba? Kahit saan, di ba? Siguro naman, naiintindihan nyo na kung paano ang continuity na sinasabi ko. Kaya pumapalo yung basbar. Yan. Parang ganyan yun. Nandito yung main. Kaya lang baliktad to. Kasi sabi ko nga, reversible ito. Ang actual na wiring nito, ganito yan. Baliktadin ko ulit. Hindi ko na siguro higpitan. Yan yun. Tapos may isa pang wire dyan. Ito yun. Ano? Diba? Tapos may ganyan. Okay, Diba? Yan yun. Ngayon, pagdating dito tayo sa panel board. Yan. Kunyari ito yung pasok ng hot. Tapos jumper. Yan. Pasok mo yung 2-pole. Tignan niyo yung 2-pole. Yung 2-pole, magkahiwalay itong 1 and 2. Magkahiwalay yan. Kaya nga may pagitan sila. Non-conductor ito. Hindi good conductor of electricity ito. Yan. Plastic. Ang nag-separate sa kanila. Kung tutuusin, maalis na ganyan yan. Diba? Yan. Yan. Yan, pasok ko sa tamang distansya. Yan. Wala silang continuity ito. Separate busbar. Diba? Yan. Pasok ng, dito tayo sa panelboard. Pasok ng hot, jumper, tapos ito kaagad. Yan. Pasok mo dyan. Ngayon, yung mga branches, ito na yun. Ito na yun. Ito na yung red. Lahat yung pumasok dito na wire, red. Hot wire yun. Kuha ng neutral para sa ipares mo sa isang branch. Yun yung return. Tapos kuha ka ng wire para sa grounding. Dito tayo sa drawing. Ganon din dito sa drawing. Lahat ng hot, ito yun sinusuplayan niya. Yan, kaya dapat ang papasok dito hot. Yung return doon sa neutral, yung black, yan yung neutral wire. Pero yung hot, galing sa breaker. Ngayon, yung grounding, galing sa ground bus bar. Okay. Dito tayo ay. Ito yung kunwari ito, non-reversible. Switch. Ayan. Kunwari non-reversible siya, pasok ng hot, jumper, labas ka ng wire, ipasok mo doon sa una at pangalawang busbar. Pangalawang breaker. Pag, tigsi single pole. Pero pag 2-pole, pasok mo doon sa una pa rin na breaker. Tapos yung pangalawa na wire doon sa pangalawang breaker. Yan. Tapos doon na papasok yung busbar na line 1, line 2. Yan kunyari, doon. Dito na tayo. Yan.
may wire dyan, tapos may isa pang wire bago mo ipasok ito. Yan. Kasi line 1, line 2. Pero galing sa iisang linya. Kasi 2-pole na breaker yung main mo. Yan. O, di ba? Dito tayo sa actual. I-actual natin. Imagine niyo na may wire pasok ng hot jumper. Diba? May wire ka dyan na idadaan mo dun. Tapos yung wire dito na galing dito doon. Tapos yung pangalawa dito. Ibig sabihin may wire dyan na pumasok. Bago mo ipasok itong 2-pole busbar na ganyan. Hindi kakasya kasi kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. May mabibiling kung ilan ang gusto mong bilang na ganito para kumasya. Yan kagaya nito. 2, 4, 6, 8, 10. 10 para kumasya. Diba? Ayos. Alam nyo, may wire dyan. Pag kunyari ng reversible, galing dito yung wire doon. Tapos, pag naipasok na to, may mga branches na hot wire dyan. Hot wire. Kuha ng neutral sa bawat branch. Tapos, ground. Ito, isang branch yan. Isang branch din to. Pag 2-pole lang ginamit mo, tapos single phase 2 wire siya, nag-jumper ka dyan, ito, ibig sabihin yan, dalawang branch. Ang isang 2-pole na breaker. Pagbilangin nyo to, 2, 4, 6, 8, 10. Di ba? 10 branches. Pero pag line to line yan, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pero nasa single phase 2 wire tayo, line to ground correction. Ayos. Okay na siguro. Ngayon, dito tayo sa 3-pole na breaker. Kaya ito, alisin ko. Alisin ko na rin yung 2-pole. Layo ko. Para hindi ko na mawakan. Yan. Yan yung 3-pole na main breaker mo. Ipasok mo dyan. Jumper para magkaroon ka ng line 2. Jumper para sa line 3. Kaya 1, 2, 3. 3-pole, busbar ka. Di ba? Huwag na tayong mag-jumper. Pero yung mga na-discuss ko, pag naintindihan nyo to, sigurado, anong tawag dito? Pag naintindihan nyo yung sinabi ko kanina, sigurado, ito rin naintindihan nyo. Yan, dahil yung tungkol sa jumper. Yan, ipasok ko. Yan. Nasa switch off dito na lang. Hindi tayo magja-jumper pala eh. Yan. Mag-jumper ka dyan. Pag kunyari dito, no. Pag nag-jumper ka dyan, pag nakapatay ito, ikuhan mo dun sa mga linya nila na 1 tapos 1, papalo. Tapos pag, anong tawag dito, tignan nyo analyze nyo mabuti yung sinasabi ko. Kasi, hirap ko ipaliwanag sa pagdating dyan eh. Dito sa drawing, tignan nyo linya ng 1, linya ng 2, linya ng 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tignan nyo Pag tinester ko yan, siguradong papalo. Kasi dahil sa jumper na yun, iikot. Di ba? Pag tinester ko din yan, papalo. Kaya ibig sabihin, pag pinasok ko to, pinyari dito. Kasi yung switch, andito eh. Dito, pag dito, papalo na kaagad yung kwan.
1, 2, 3. Pero 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3. At yung jumper kasi pinag-usapan natin eh. Ngayon, pag may jumper dyan, pasok ng hot, tapos jumper, binaliktad ko ulit ha, gagaya ng kanina no tupol. Pag sinwitch ko yan, tapos, ganito ko to, yan, igaganyan ko, papalo lahat, kahit saan. Oh. Ito hindi pumapalo kasi wala pang jumper eh. Ano, kung ano lang yung linya na nahawakan ko. Kunyari 1, itong 1 din. Yun. Pagdating sa 2, hindi. Pagdating sa 3, hindi. Pagdating sa 1, papalo. O, di ba? Dito tayo sa to. 2, sa 1, hindi. Sa 2, papalo. O, bakit hindi pumalo? Sa 2 ako eh. Oh. Parang imposible naman. Yan. Lulos siguro yun. Kasi 2 ito eh. Isin ko nga po. 1, 2. Yun, pumalo. Lulos lang. Oh, lulos lang yun. Papalo. Lulos eh. Ulitin ko. 2. Ikan ko na lang. Yan. 2, 1, 2. Yung pumalo, di ba? Nakukuha ba? Sa video. Pagdating sa 3, hindi. Pagdating sa 1, hindi. Dito na rin tayo sa 3. 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, papalo. Pitan ko ulit. Naglulos yan eh, pag ganyan. 1, 2, 3, papalo. Yun. Pagdating sa 2, hindi. Pagdating sa 1, hindi. Kung 1, 1 lang. Yun, di ba? Yun. Naka-switch, di ba? Pero pag may jumper yan, para ba yung kunyari, pasok ng wire, tapos jumper, pag sinwitch on mo yan, kahit sang ngipin yan. Ganito yan, oh. Kahit sang ngipin, kunyari ito, kahit isang ngipin, papalo. Di ba? Ganito nga eh. Idikit ko dyan. Idikit ko dito. Ayun o, tatawiran niya yung jumper o. Pag naka-on. Idikit ko dito. Ayun o. Tawid. Di ba? Idikit ko dito. Ayun o, tawid. Di ba? Kaya, yung sinasabi ko, pag may jumper ito, may jumper ba dyan? Mayroon pa. Para mas sigurado na naintindihan nyo yung hindi biro yung sinasabi ko. Yan. Jumper natin. Hindi ako marunong magbalat eh. Ano ba yan? Yun. Jumper natin para walang problema. Di ba? Pasok ko. Yan. Jumper. Yan o. Jumper. 1, 2. Yung parang M dyan. Ngayon, kasi baliktad di W. Parang W-O. Naka-on. Ibig sabihin yan, kahit saan papalo na ngayon. Hindi mag-short circuit yan. Galing sila sa isang linya. Ayan. Di ba? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Diba? Okay. Naintindihan na ngayon siguro. Yan. Ang style ng wiring, pare-pares lang. Pag marunong ka mag-wiring, alam mo rin mag-estimate. Kasi doon pa lang sa 3D, alam mo na ang tatakbuhan ng mga pipes, ang bilang ng mga wires sa loob ng pipes. Alam mo ang mag-wiring kung alam mo ang mag-diagram. Ang diagram pinag-aralan natin sa school,
nung kumukuha tayo ng architectural utilities. Hindi ko na alam kung anong architectural utilities yun. 2 o kaya 1. 1 yung plumbing yata eh, tapos 2 yung electrical and mechanical equipment. Tapos 3 yung acoustic, lighting and acoustic. Oh, siguro ganun yun siguro eh. Hindi ko na alam kung ano yung electrical utilities 2 ba yun o 1. Pag alam mo mag-diagram, alam mo mag-wiring, sigurado yun, alam mo mag-wiring, alam mo mag-estimate, alam mo ang dadaanan ng pipes pag gumagawa ka ng 3D, alam mo yung mababangga niya sa mga ibang pipes, kagaya ng plumbing, mechanical, kung kabisado